Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Ngayon ay ating pagninilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ngayong nasa ika-4 na linggo tayo ng Kwaresma na tinaguri ang Laetare o Magalak. Hindi ko alam kung napansin nyo o mapapansin ninyo na kahit na ang mood o yung tinatawag nating simoy, kumbaga, na ugali na sinasabi ng simbahan ay magalak tayo, no? Hindi lahat ng nasa mabuting balita ay nagalak. Hindi lahat ng tauhan ay nagalak. Ito po yung tinutukoy ng ating Panginoon Jesucristo na talinhaga ng alibughang anak, no? Alam natin ang kwento. May isang ama, may dalawang anak. Yung isa ay kinuha yung kanyang bahagi at ito ay kanyang nilustay. At siya ay nagsisi at siya ay tinanggap ng ama. Ang ama ang nagalak. Ang ama ang nagpahanda ng lahat ng mga kinakailangang ihanda upang may pagdiwang ang muling pagbabalik ng kanyang anak. Samantala, andyan yung kuya, yung panganay, no, na nanibugho, no? Hindi siya natuwa, no? Na sa halip ay naghimutok. Bakit pinagpatay yung kanyang kapatid, yung nanlustay ng kanyang kabahagi, samantalang siya ay hindi man na pinagpatay, no? Nang kakainin nila, ipinagkatay, no? At sinabi ng ama sa kanya na ikaw ay lagi kong kapisan, ngunit itong kapatid mo ay namatay, ngunit muling nabuhay. Maganda po itanong sa ating sarili, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, kung gaano ba tayo natutuwa kapag tayo ay nakakarinig ng magandang balita na nangyayari sa ating kapwa. Sapagkat yan po yung may kinalaman sa kung tayo ba ay marunong makituwa sa ating kapwa. Minsan kasi may mga tao na hindi mapakali kapag ang kanilang kapwa ay merong dinaranas na magandang balita o nakakatanggap ng magandang balita. Ngunit sa kabaligtaran, natutuwa kapag ang kapwa ay nakakaranas sa isang masaklap na pangyayari sa buhay. Ito po yung dalawang mukha ng inggit. Isang napakatinding kanser ng lipunan at kanser din na may tuturing sa simbahan kapag hindi natin inalis sa ating sistema. Ito yung mga pagkakataong sa halip na tayo ay sama-samang humakbang patungo kay Kristo, puno ng pag-asa, ay umiiral yung tinatawag na crab mentality. Gandang pakinggan, no? Crab mentality. Pero ito yung mentalidad o takbo ng isip ng mga talangka. Damay-damay na. Kung ako hindi makaangat, hindi ko din hahayaang umangat ang aking kapwa. At ito ay may kinalaman sa insecurity at mayroon din kinalaman sa tinatawag nating pagkainggit. Kung ako ay nakakaramdam ng inggit, bakit kaya? Sa kaya nanggagaling yun, no? At kung tayo ay matapat, no, sa presensya ng Panginoon, ay makikita natin saan ba nanggagaling. Baka hindi ko tinatangkilik ang pagmamahal ng Panginoon sa akin, o baka ako kulang din ng pagmamahal sa sarili. Meron din tinatawag kasing self-love, no? Hindi katumbas ng selfishness, no? Sapagkat tayo mahal ng Diyos, ay di mahalin din natin ating sarili. Magandang tingnan natin kung sino-sino ba tayo paminsan-minsan sa buhay. Tayo ba'y katulad ng ama, no, na maawain? O tayo ba'y katulad ng isang anak na alibugha at naglulustay ng kanyang kabahagi, ngunit kaya din namang magbagong buhay, merong kababaang loob? O tayo ba ay katulad nung kuya, no, na sa labas ay talagang namang tahimik, ngunit nasa loob yung tinatawag na pulo, no? At ito ay mga bagay na maaaring magdana sa ating buhay, no? Ito ay mga ideya na halaw sa isang aklat ni Henry Nouwen, no? At ito ay magandang pagnilayan natin. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.